Mga kadilim, sana ay magustuhan ninyo ang ating istorya ngayong gabi. Habang ako po ay wala, si Kuya John muna ang magbabahagi ng mga ito. Magandang gabi po, Kuya Jovi. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento na hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala sa isipan ko. Hindi po ito nangyari sa akin mismo, kundi sa pamilya ng matalik kong kaibigan na si Lira. Bunso siya sa kanilang pamilya at siya rin ang tanging babae. Simula bata pa kami. Tawag namin sa kanya ay Baby Lira. Sobrang relihiyoso sila. Laging nasa simbahan. Laging nagmimisyon. Ang ama niya ay isang Hapon na matagal nang nanirahan dito, habang ang ina niya ay purong Filipina. Meron din siyang kuya na may bingot pero napakabait. Marso 28. Ilang taon na ang nakalipas. Bumiyahe silang lahat papuntang Capiz dahil ikakasal ang tiyahin ni Lira. Kasama nila sa van ang driver nilang si Mang Rolando. Nagpaalam pa sila sa mga kapitbahay bago umalis. At iniwan pa ang ekstrang susi ng bahay nila. Sa una, maayos ang biyahe. Pero nang magdidilim na, napansin nilang parang paikot-ikot lang sila sa parehong daan. Sabi ni Mang Rolando, baka naliligaw na sila. Kinuha niya ang t-shirt niya. Hinubad ito at binaligtad. Isang lumang pamahiin daw para makahanap ng tamang daan. Tinawanan lang siya ng pamilya ni Lira dahil hindi sila naniniwala sa ganoong bagay. Pero habang tumatagal, mas lalo silang naliligaw. Puro punong kahoy lang ang nasa paligid. Walang kahit anong bahay o tao. Sinubukan ng ina ni Lira na si Aling Rowena na mag-text para humingi ng tulong. Pero wala silang signal. Nagdesisyon sila na maghahanap ng kahit anong bahay para makituloy muna at magpaturo ng daan kinabukasan. Pagod na sila, halos isang oras na ang tinakbo ng van. Nang sa wakas ay nakarating sila sa isang maliit na baryo. Kahoy lang ang mga bahay. Madilim at halatang walang kuryente. Pero may ilang tao pa ring gising ng mga bandang 10:00 ng gabi. Lumapit si Mang Rolando at nagtanong, pwede po ba kaming makituloy kahit ngayong gabi lang? Naliligaw po kasi kami. Ngumiti ang isa sa mga nakatira roon at sinabing, oo naman. Halina kayo. Parang gutom na at pagod ang mga bata. Madalas may mga naliligaw dito. Hindi kayo ang una. Nakahinga sila ng maluwag. Pinatuloy sila ng isang mag-asawa sa barong-barong nila. Mabait ang pakikitungo. Pinakain sila at kinuwentuhan hanggang 1:00 ng madaling araw. 2 lang ang kwarto sa bahay. Kaya doon sa isang silid, pinatulog ang pamilya ni Lira. Pero hindi makatulog si Baby Lira. Sanay siya sa aircon at malamig na silid. Kaya naiirita siya at nangangati. Habang gising pa, bigla niyang narinig ang boses ng ilang tao sa labas ng bahay. Narinig niya ito ng malinaw. Matagal na rin mula nang huli tayong nagkaroon ng bisita, ano? Oo nga. Buti at marami sila. Isang linggo tayong busog. Nanlaki ang mata ni Lira. Nanginginig siyang ginising ang kanyang ina, si Aling Rowena. Nang makinig, ay namutla rin. Ramdam niya na totoo ang narinig ng anak niya. Agad nilang ginising ang buong pamilya, pati si Mang Rolando. Dahan-dahan silang humanap
ng paraan para makatakas. Napansin nila ang maluwag na tabla sa dingding. Pinagtulungan ng ama ni Lyra at ni Mang Rolando na tanggalin iyon hanggang sa makagawa ng butas. Isa-isang lumusot ang pamilya. At nang makalabas sila, kumaripas sila ng takbo sa dilim. Habang tumatakbo, narinig pa ni Aling Rowena ang yabag ng mga taong nakakita sa pagtakas nila. Hindi sila makapaniwala kung saan sila pupunta. Dahil imposible namang may dumaan na sasakyan sa ganoong liblib na kalsada. Pero matapos ang halos 30 minuto ng pagtakbo, isang tricycle ang biglang huminto sa harap nila. Ang driver ay isang lalaking nakasuot ng mahaba at puting kasuotan. At ang mukha niya ay nakakapagtaka dahil kamukhang-kamukha niya si Jesus. Sabi ng driver, "Sakay na kayo. Bilisan ninyo kung gusto ninyong umabot pa ng umaga." Nagkasya silang lahat sa iisang tricycle. 4:00 ng madaling araw. Naiuwi sila sa bayan. Sinubukan pa nilang bayaran ang driver ng 2,000. Pero tumanggi ito. Nang hindi nila namalayan, bigla na lang itong naglaho. Agad silang sumakay ng bus pabalik ng Maynila. Buong biyahe, walang tigil ang kanilang panalangin. Pagdating nila, diretso sila sa bahay ng kamag-anak ko. Nanginginig, umiiyak at punong-puno ng galos si Lyra. At ang pinaka nakakatindig balahibo sa lahat, ang van na sinakyan nila hindi na muling natagpuan. Hanggang ngayon, Kuya Jovi, kinikilabutan ako sa kwento nila. Wala akong dahilan para hindi maniwala. Dahil pare-pareho silang umiiyak habang ikinukwento ang karanasang iyon. Maraming salamat po, Kuya Jovi. Sana'y maibahagi ninyo ang kwento nila sa iba para maging babala at paalala na may mga lugar pa ring hindi kayang ipaliwanag ng ating sariling mata. Magandang araw po, Kuya Jovi. Ako nga po pala si Miko, taga Cavite po ako. Pero ngayon ay nananatili sa Batangas City dahil sa trabaho ko. Ikikwento ko lang po ang nangyari sa amin ng pinsan ko noong dumayo kami sa pistahan sa girlfriend niya sa Quezon. Doon po kami natulog sa bahay ng girlfriend ng pinsan ko na si Alisa. Maraming puno ng nyog doon sa bayan nila. Kahit sa bakuran ni na Alisa ay maraming nyog. Sabi pa ni Alisa ay gagawa siya ng bukayo bago kami umuwi para may pasalubong kami. Magdala rin daw kami ng makapuno at lambanog. Tuwang-tuwa kami ng pinsan kong si Ralph. Pero bago raw kami magsaya, ay manguha muna kami ng nyog. Hindi naman kami marunong umakit sa puno, kaya tumulong na lang kami na magtalop. May nakakwentuhan kami na nagtatalop ng nyog doon, si Kaloy. Noong una ay tinatanong-tanong niya lang kami ng tungkol sa amin sa Cavite. Tinatanong niya kung totoo ba yung mga pelikula ni Ramon Revilla Sr. Yun bang mga tungkol sa agimat? Sikat kasi ang lugar namin sa mga ganoon, pero ako naman wala pang nakuhang agimat kagaya ni Ramon Revilla. Kaya ang sabi ko na lang kay Kaloy hindi ko alam. Tapos noon ay may pinakita siya sa amin ni Ralph pendant ng kwintas niya na parang kahoy, hugis at tsulok. Yun sabi ni Kaloy ay piraso raw yun ng baon ng nyog na walang mata. Paanong nyog na walang mata? Wala naman talagang mata ang nyog. Ano yun, pinya? Sabi ko. Sabi ni Kaloy, yun daw 3 bilog na nasa isang dulo ng baon ng nyog, yun daw ang mata. Kapag daw walang ganoon ang isang nyog, agimat daw yun,
at pwedeng maging invisible ang may hawak. Mga sundalo raw ang mahilig maghahanap ng ganoon para gawing agimat sa gera. Tingin nga maging invisible ka nga, sabi ni Ralph. Kahit ako ay gusto ko rin makita na gamitin niya yun. Ang kaso, sabi lang ni Kaloy hindi raw basta nagagamit yun. Lalo na kung intensyong ipagyabang. Sabi na lang namin pahingi kami. Bibigyan ko kayo. Basta wag na lang ninyong pagsabi na meron kayo nito. Tsaka may makikita rin kayong iba kapag nagkaroon kayo ng ganito, sabi ni Kaloy. Anong makikita? Magkakaroon kami ng third eye, sabi ko agad. Parang ganun nga, sabi naman ni Kaloy. Na-excite kami ni Ralph. Gusto rin kasi naming makakita ng mga multo. Kakausapin ko ang inay kapag nagkaroon ako ng third eye, sabi ni Ralph. Patay na kasi ang tiyahin na nanay niya. Yung araw bago ang piyesta ay pinuntahan kami ni Kaloy at binigyan kami ng tig-isang piraso ng baon ng nyog na walang mata. Kinuha raw niya yun sa sarili niyang pendant. Hinati niya sa 3 yung kanya. Dadasalan daw namin ng pabaliktad na ama namin ang mga iyon tuwing Biyernes ng hapon, mga 3:00. Wag daw na hindi namin gagawin dahil magugutom daw ang agimat at mawawalan ng bisa. Ang pinaka-importante raw ay huwag naming ipagsasabi kahit kanino ang tungkol doon. Tinanong namin si Kaloy kung bakit niya sinabi sa amin ang tungkol sa agimat kung bawal pala ipagsabi yun. Sabi niya, ibinulong daw sa kanya ng agimat na sabihin sa amin. Pinili raw kami. Tuwang-tuwa naman kami ni Ralph. Inimbitahan pa siya ni Ralph na pumunta kina Alisa bukas para makipiesta. Pero tumanggi si Kaloy. Hindi raw kasi siya kinakausap ng mga taga roon dahil baliw raw ang tingin sa kanya. Hindi raw naniniwala kay Kaloy ang mga taga roon. Hinayaan na lang namin. Pagkaalis ni Kaloy ay sinaway ko si Ralph. Sabi ko bakit nag-iimbita siya? Hindi naman siya ang may pahanda. Naawa nga raw siya kay Kaloy dahil parang walang kaibigan. Yun nga pala ang dahilan. Baliw raw ang tingin ng mga tao kay Kaloy. Excited na excited kami ni Ralph sa agimat namin. Dinasalan agad namin ang baliktad na ama namin pagdating ng 3:00 ng araw na yun. Sinulat pa namin sa papel yung dasal dahil ang hirap bigkasin. Kinaumagahan, naging busy na kaming lahat sa pistahan. Tumutulong kami ni Ralph sa mga gawain. Nagkatay kami ng baboy at manok. Nang hubarin ko ang t-shirt ko, ay napansin ng isang taga roon ang kwintas na bigay ni Kaloy. Naging center of attention patuloy ako nang usisain kung para saan ang triangle na kahoy na pendant. Hindi ko alam ang sasabihin pero may isang matanda na humirit na baka anting-anting daw dahil taga Cavite ako. Marami raw kasing agimat sa Cavite. Napagkwentuhan tuloy ang tungkol sa anting-anting. Nakisali sa usapan si Ralph at nagtanong ng tungkol sa nyog na walang mata. Maraming sabi-sabi tungkol doon pero nagulat kami sa sabi ng tito ni Alisa. Noon daw ay may sundalo silang kapitbahay na nakakuha ng agimat ng nyog na walang mata. Galing daw yun sa isang aeta na nakilala ng sundalo sa Zambales. Ilang salpukan daw ang naligtasan ng sundalong yun. Pero ang ikinamatay ay nang madapa ito roon sa bakal na pantanggal ng nyog. Iyon ba ang patulis na bakal na nakatayo at doon ihahampas ang nyog para talupan. Natagalan daw ang pagdating ng mga rumisponde kaya naubusan ng dugo ang kapitbahay nilang yun at namatay. Wala raw nakakuha ng agimat noon. Hindi na ipasa sa iba kaya hanggang kamatayan ay dala niya. Okay na sana ang kwentuhan namin noon, Kuya Jovi. Kaya lang ay nangilabot talaga kami ni Ralph sa binabanggit na pangalan ng mga taga roon. Si Narciso raw ang may-ari ng agimat. Narciso? Siya kaya yung Kaloy na nakilala namin? Ibig bang sabihin ay patay na ang nagbigay ng agimat namin ni Ralph?
Hindi na lang namin yun pinansin. Inisip namin na pinaprank lang kami ng mga taga roon. Dahil nga, dayo kami. Ayaw naming magbuang natatakot. Kaya, nagsawalang kibo na lang kami. Ayaw nga naming bilhin ang patawang kalbo nila. Hindi na namin nakita si Kaloy hanggang sa araw ng pag-uwi namin. Gusto naming magpasalamat at magpaalam sa kanya. Kaya nagtanong kami kay Alisa. Hindi naman siguro kami lulukuhin ng girlfriend ni Ralph. Dinescribe namin kay Alisa ang itsura ng Kaloy na tinutukoy namin. At kahit siya, nangilabot. Hoy, wag nga kayong nagbibiro dyan. Ang tagal ng patay ni Sargento, sabi ni Alisa. Umalis kami ni Ralph nang hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pero mas malala ang nangyari nang bumalik kami sa Cavite. Mula noon ay kung ano-ano na ang nakikita namin. Para kaming nagkaroon ng third eye, kagaya ng sinabi ni Kaloy. Noong una ay akala ko may bisita kami sa bahay. May mag-ina kasi na nakaupo sa teres namin. Tapos nung tinanong ko kung sino ang kailangan, biglang nawala. Sa harapan ko mismo, bigla silang naglaho. Tapos may isang pangyayari pa na may nakita akong maitim na tao sa bubungan namin. Yung paningin ko ay talagang tumagos sa bubong. Parang naging gawa sa salamin yung bubong namin at nakita ko ang taong nakadapa roon na parang may sinisilip. Yun pala buntis ang kapatid kong high school. Inaaswang na pala. Nagulat ako nun. Wala akong nagawa kundi titigan yung maitim na tao. Buhaghag ang buhok niya at parang malagkit ang balat. Mag-uumaga na nang umalis yun. Nag-text ako kay Ralph pagkatapos nun. Tinanong ko kung may nakikita rin ba siya. Kakaiba ang mga nangyayari. Imbis na maging invisible kami, nakakita pa kami ng mga hindi namin dapat nakikita. Pati raw si Ralph ay may nakikita ring kakakaiba. Nakakakita raw siya ng maliliit na tao na ang muka ay parang sa palaka. Natatakot na rin daw siyang magpatuka ng manok sa likod bahay nila dahil may malaking lalaki raw sa may puno ng kamyas. Pero kahit natatakot si Ralph, nagustuhan pa raw niya ang nakikita niya. Kaya ang ginawa ko, binigay ko na lang sa kanya yung agimat na binigay ni Kaloy. Ayaw ko na nun dahil ayaw ko yung nakikita ko. Ang kaso, kahit ibigay ko kay Ralph ang agimat, ay bumabalik yun sa akin. Kapag ibinigay ko yun sa kanya, kinabukasan, nasa loob uli ng bulsa ko. Akala ko, noong una, ay niloloko lang ako ni Ralph at siya ang naglalagay sa bulsa ko. Pero noong minsan na ibinaon ko ang agimat, sa lugar na ako lang nakakaalam, ay ganoon pa rin ang nangyari. Bumabalik sa akin. Sabi ng isang albularyo, kailangan ko raw itapon ang kwintas sa dagat para hindi na talaga makabalik. Kaya ganoon ang ginawa ko. Sa awa ng Diyos ay hindi na ngayon bumalik. Pero nakakakita pa rin ako ng mga engkanto, aswang at multo. Nakakatakot dahil nasa paligid lamang sila. Nakakasalamuhan natin. Sabi rin noong albularyo na nakausap ko, yun daw mga inaakala na multo o kaluluwa ng mga namatay ay hindi talaga mga tao, kundi mga demonyo na nanggagaya lamang para makapanloko at pahirapan ng kalooban ng mga naiwan. Ang mga multo raw ng tao ay mga usok lamang o kaya ay liwanag na walang hugis. Hanggang ngayon ay bukas pa rin ang third eye ko. Nahihirapan na ako pero kinakaya ko. Kahit papaano naman ay nagagawa ko ng ipikit ito. Kaya lamang minsan ay nagkukusang bumukas. Hindi ko alam kung bakit kami pa ang pinagbigyan ni Kaloy. Sumpa yata ito. Pero si Ralph naman ay maayos. At ang huling balita ko sa kanya ay nag-aaral siyang manggamot. Mapagpalang araw, Kuya Jovi at mga kadilim. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Roger
Nais ko pong ibahagi ang kwento ng aking kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Alan. Kwentong embalsamador. Classmate ko si Alan nung high school. Pero medyo iwas ako sa tao nun. Kaya saka lang kami naging close nung malapit na kami magtapos. Nung nagkita kami ulit nung nag-organize yung advisor naming reunion. Dahil sa hirap ng buhay at kagustuhang makatulong agad sa pamilya. Pagkatapos ng high school, nag-vocational course lang siya. Alam nyo naman na siguro kung anong kinuha niya. Sabi kasi sa kanya, iyon daw ang in-demand. Abroad, tsaka dito sa atin. Kapag iyon ang kinuha niya, makakakuha agad siya ng trabaho. Kaya kahit takot siya sa dugo at internal organs, go pa rin siya para sa kinabukasan ng pamilya niya. Si Alan, pagtitigan mo, hindi mo maiisip na bisexual siya. Bet niya ang boy, bet niya ang girl, lalaking lalaki kasi ang datingan. Nagstay rin siya dito sa amin for good. Kasi nagkaroon ng branch yung funeraria nila dito. Di ako magne-name drop ng funeraria, pero bigyan ko kayo ng clue. Matanglawin. Una siyang nadestino sa malayo, basta malayo. Ayoko na talagang magbanggit ng specific place. Ayokong mabash. Pero noong unang buwan niya sa trabaho niya, hindi raw niya alam kung anong una niyang mararamdaman. Diri ba o takot? Sabi lang daw ng kasamahan niyang embalsamador na mas matagal na. Hindi lang daw siya sanay. Pero kapag tumagal, masasanay din siya. Minsan habang nag-iembalsamo siya, may part na isasaksak niya yung hose para makuha yung dugo. Pagkabaon raw niya, biglang bumangon yung bangkay. Normal daw talaga. May mga cases na ganoon, pero alam niya na hindi normal. Yung napabangon nga pero nakasakal sa kanya. Walang malay raw siya nun. Sigaw ng sigaw. Mahigpit yung pagkakasakal. Kahit yung senior niya, kita mong natakot din. Umuulan daw nun. Nang may iniembalsamo silang matanda, lalaki, inatake sa puso, tirik ang mga mata. Dapat kapag namatay ng ganoon, kapag ipinikit mo na, hindi na muling mumulat, pero hindi raw. Habang nililinis niya yung katawan, pamulat-mulat daw yung mga mata. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng towel, saka itinakip niya sa mga mata. Nagulat siya, kasi pagkabukas niya ulit, para pang nagbe-beautiful eyes yung matanda. Nung may nilamayan naman daw sa chapel ng funeraria, maraming tao, may free wifi kasi. Nagdi-distribute sila ng pagkain. Yung isang kasama niya, patingin-tingin sa kabaong. Nilapitan niya at tinanong. Hindi siya sinagot, pero may itinuro sa kanya. Nang makita niya, nagulat siya. Yung isang nagbibigay ng pagkain, kamukhang kamukha nung inembalsamo niya. Noong stay-in sila, kasama niya sa kwarto yung senior niya. Hinihintay nila yung branch manager. Nagising na lang sila. Nang magsisigaw si Balong, kasamahan din nila. Hindi raw makapagsalita, nakaturo lang. Nang tiningnan nila, nagsitakbuhan sila palabas. Kasi may nakalutang na ataol sa harapan nila. Hinabol raw sila hanggang labas. Muntik pa silang masagasaan ng manager. Pinagalitan pa sila. Bakit daw sila sumisinghot ng bauma?
Pero bantulot na pumasok sila ulit, kasama yung manager, para lang lumabas ulit. Kasi parang inaantay sila nung mga ataol. At hindi lang iisa, 3. Para raw silang tanga. Sigaw ng sigaw habang papalabas. Ang ending, sa van sila natulog. Nung umaga, inilipat na lang nila yung mga ataol sa spare room. Inilalabas na lang kapag may titingin. Nung bagyong Lando, October 17th, 2015. Tanda ko kasi habang nagluluto ako ng almusal, nilipad yung bubong ng dirty kitchen namin. Nawalan ng kuryente. Pinaghahanap ako ng mama ko ng generator para makicharge. Naalala ko si Alan. Tinext ko siya. Pwede raw makicharge sa kanila. Sinundo niya ako. Kasama rin yung tropa namin. At yung besi ko, habang pumapatay ng oras, yung kasama rin niyang embalsamador. Nagkwento sa amin, bago raw siya napunta sa kumpanyang iyon, may pinanggalingan siyang maliit na funeraria sa NCR. Kadalasan daw dun pinupunta yung mga biktima ng salvage. JK, mga walang nagki-claim. At yung iba binibili ng mga med school para pag-aralan. Si kuya matanda na, mga 50 plus na. Baguhan pa lang siya noon. May dumating raw na 4 na bangkay. Nakita daw sa creek. Expected mo, bloated na. Pero hindi. Parang bagong patay pa lang. Kung hindi mo lang maamoy, yung amoy ng dugo. Sobrang baho. Masuka-suka raw sila lahat. Yung dugo ng 4, itim na itim. Kahit ipunas sa tela, hindi nagiging pula. Mag-iisang linggo, wala pa ring nagki-claim. Mag-iisang linggo na rin na may kakaibang nangyayari sa funeraria. Laging parang may nakatingin sa kanila. Nawawala ang pagkain, karne, at iba pa. 4th night, nagkagulo kasi yung iniembalsamo niya nawalan ng atay. Nag-high blood yung may-ari. Sino raw ang kahayupang magnanakaw ng atay? Napansin nila yung isa sa mga bangkay na galing sa creek, parang nakangiti at may bahid ng dugo sa kamay at kuko. 6th night, may ilang lalaking pumasok sa funeraria. Mga rugged ang suot, nakatakip ang muka. Akala nila magnanakaw, pero imbes na baril, tabak ang hawak. Marami sila, more than 10. Pinadapa sila at dinala sa basement. May 4 na pumwesto sa harap ng mga bangkay. Sabay-sabay tinaas ang mga tabak at sinaksak sa puso. 3 agad ang tinamaan at nakita niya kumapit pa yung mga bangkay sa mga lalaki. Parang buhay pa, pero yung isa nakipagbuno pa bago tuluyang masaksak. Nang matapos, kinausap sila ng pinuno ng mga lalaki. Dapat daw hindi nila pinanatili ng ganoon katagal yung mga bangkay. Matao pa naman sa lugar nila. Isa lang ang bilin ng matanda kay Alan. Oras na makatagpo sila ng ganoong nilalang. Huwag mag-aalinlangan. Saksakin agad sa puso. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Kuya Jovi.
Nawa ay kapulutan ng aral at aliw ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po, Roger. Sana ay nasiyahan kayo sa ating kwento ngayon, mga kadilim. Subscribe po kayo sa ating channel for more horror stories. Mga kadilim, naaalala nyo ba noong bata pa kayo kung gaano kahigpit ang bilin ng mga magulang tuwing dapit hapon? Huwag maglaro sa labas, huwag magsaboy ng tubig, huwag manggulo ng kung sino-sino, lalo na ng mga hindi nakikita. Ngayong gabi, may isang liham tayong natanggap, isang kwento ng kabataan na hanggang ngayon ay dinadala pa rin ng nagpadala at ikinakatakot niyang balikan. Kung kayo nakatama ng hindi nakikita, anong gagawin niyo? Susunod ba kayo sa mga bilin ng matatanda o matutulad kayo sa sinapit ng sumulat ng liham na ito? I-share mo naman sa comment section. Kuya Jovi, sana mabasa mo itong kwento ko. Hindi ko talaga malilimutan ang nangyari sa akin nung bata pa ako. Kasi hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot at kaba sa tuwing maaalala ko yun. Magandang gabi, Kuya Jovi. Ako po'y sumulat para ibahagi ang isa sa pinaka hindi ko malilimutang karanasan noong ako'y bata pa. Nangyari ito late 90s. Summer vacation at ako'y nasa elementarya pa lamang, mga 10 taong gulang. May kapatid akong 2 taon ang agwat at gaya ko, mahilig din maglaro sa kalsada sa harap ng bahay namin. Gawain ng kapatid ko tuwing hapon ang magsaboy ng tubig sa lupa sa tapat ng bahay para hindi maalikabok. Noon, hindi pa sementado ang daan at poso lang ang gamit namin sa pag-iigib ng tubig. Minsan, nainggit ako sa kanya at nagpumilit na ako naman ang magsaboy. Habang nag-iigib ako, hindi ko napansin na malapit na pala mag-alas 6 ng gabi. Pinagsabihan pa ako ni nanay, "Anak, tama na. Baka makatama ka ng hindi nakikita." Pero matigas ang ulo ko. Hindi ako naniwala sa mga ganon, kaya nagpatuloy ako. Hanggang sa bigla na lang, habang nakatayo akong nag-iigib, parang may kung anong humila sa kaliwang paa ko. Nag-twist ito ng kusa kahit hindi naman ako gumalaw. Napaupo ako sa sakit. Kinagabihan, nagsimula na ang totoong bangungot, para bang sinusunog ang laman ng binti at paa ko. Hindi ako makalakad. Hindi ko maitapak sa sahig, halos mabaliw ako sa kirot. Iyak ako ng iyak habang ang nanay ko ay paulit-ulit na nagsasabi na siguro raw. Nakatama ako ng hindi nakikita. Pinahiga nila ako, pinalagyan ng unan ng paa ko para mas mataas sa ulo. Medyo gumaan ang pakiramdam at nakatulog din ako sa sobrang pagod. Pero kinabukasan, nagbalik na naman ang sakit. Hindi agad, kundi tuwing sasapit ang alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. Eksaktong oras, gabi-gabi. 1 buwan akong ganoon, Kuya Jovi. Maghapon akong normal, nakakapaglaro, nakakatakbo. Pero pagsapit ng dapit hapon, para akong pinapahirapan ng kung anong nilalang. Halos mawalan ng pag-asa si nanay at tatay, lalo pat papasok na ang pasukan. Dinala nila ako sa isang albularyo, pero lalo lang lumala. Hanggang sa isang tiyahin ko ang nagrekomenda ng mas matanda, mas kilalang manggagamot. Hindi ko malilimutan ang ginawa niya. Naninigarilyo siya habang may hawak na 2 baso ng tubig. Pinugahan niya ng usok ang tubig habang may binubulong na mga orasyon. Pagkatapos,
Nagsulat siya sa maliliit na papel, nilublob iyon sa tubig, saka muling binugahan ng usok at orasyon. Pinainom niya sa akin ang tubig na iyon, pero hindi ang papel. Nakadama ako ng kakaibang lamig sa katawan ko, parang unti-unting may humuhugot ng sakit palabas. Pagkatapos, ibinalot ni nanay ang papel sa itim na tela, tinahi at ginawang palawit na kwintas. Tinawag iyon ng albularyo na panubol, proteksyon laban sa mga nilalang na nagparusa sa akin. Simula noong gabing iyon, nawala ang sakit. Hindi na bumalik. Suot ko ang panubol hanggang high school at kahit noong alisin ko na bago mag-college, hindi na ako muling ginalaw. Pero ang pinakakinatatakutan ko, Kuya Jovi, ay ang sinabi ng albularyo bago kami umalis. Nakatama ka ng nuno. Galit sila. Mabuti na lang, nahabol pa kita. Hanggang ngayon, nasa probinsya pa ang panubol na iyon. Hindi ko itinapon, hindi ko rin maitulak ang sarili kong gawin iyon. Sa tuwing nakikita ko, bumabalik ang alaala ng mga gabi ng matinding kirot at ang malamig na pakiramdam na may nakatingin sa akin tuwing dapit hapon. Kuya Jovi, hanggang ngayon, tuwing mag-aalas 6 ng gabi, hindi ko maiwasang mapatingin sa labas ng bahay. Baka kasi hindi pa sila tuluyang tapos sa akin. Lubos na gumagalang ang Krisha. Kung mga kadilim, may narinig na ba kayong kumakatok sa pinto tuwing hating gabi? Kung kayo ang nasa sitwasyon ng pamilyang ito, tatayo ba kayo para buksan o magtatago na lang sa takot? Sagutin nyo sa comments. Baka pareho tayo ng iniisip. Magandang gabi po mga kadilim. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, ngayon po ay meron tayong panibagong istorya. Pero bago po tayo magsimula ay nais po muna namin kayong pasalamatan sa patuloy ninyong pakikinig araw-araw. Kung bago ka pa lamang po sa aming channel ay iniimbitahan ko po kayong subaybayan at samahan kami sa gabi-gabing kwentuhan. Kung nais nyo rin po ng shoutout ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat at ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng Ulap Noir. Mapagpalang araw Kuya Jovi, itago mo na lang po ako sa pangalang Lena. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang isang gabi na kumain sa puso at isipan namin. Gabi na hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin bilang bangungot. Simple lang ang buhay namin noon. Isang maliit na bahay sa baryo, gawa sa kahoy, may kusina at hapag na madalas naming pinagsasaluhan ng tinolang manok, pritong isda at kanin. Gabi iyon ng Sabado at gaya ng nakasanayan, sabay-sabay kaming kumakain. Si tatay, si nanay, si ate at ako. Anak, ubusin mo yung gulay, sabi ni nanay habang iniaabot ang sandok ng sabaw. Ayoko po nanay, ang pait, sagot ko naman habang napapangiwi. Napatawa si ate at sabay sabing, wag ka nang maarte, baka kainin ka ng aswang sa labas. Doon nagsimula ang unang kilabot. Parang biro lang, pero nang marinig ko ang salitang aswang, biglang tumahimik ang paligid. Sa baryo namin, hindi simpleng kwento ang mga aswang. Totoo sila para sa marami. Hoy, huwag kang magbibiro ng ganyan, singit ni tatay. Mahigpit ang tono. Lalo na't gabi na. Bago pa man dumating ang takot na yon, tahimik lang ang gabi. Naririnig ko ang kuliglig, ang huni ng palaka sa may ilog, at ang malamlam na ihip ng hangin.
May mga pagkakataon na sumisipol si tatay para iwasan ang katahimikan. Pero napansin ko rin, parang ang dilim ng paligid sa labas. Wala ni isang alitap-tap, wala ring ilaw sa bahay ng kapitbahay. Para bang kami lang ang gising. Parang ang dilim ngayon, tay, ano? Tanong ko. Oo nga eh, pero huwag kang mag-alala, sagot niya, pilit na kalmado. Basta't kasama mo kami, walang makakagawa ng masama sa'yo. Hindi ko alam kung para bang tinatakpan lang niya ang kaba niya. Dahil nang marinig naming may kumalabog sa bubong, napatingin agad si nanay. Siguro pusa lang yun. Anya, pero halata ang panginginig ng tinig. Bigla na lang, may marahang katok sa pintuan. Mabagal, mabigat, parang hindi tao. Nagkatinginan kami. Walang nagsasalita. Kahit si ate na madaldal lagi, biglang natahimik. Huwag niyong buksan, bulong ni tatay. Ngunit mula sa labas, may tinig, malamig, garalgal. Mga iho, mangga iha. Pagbuksan niyo naman ako, nagugutom ako. Napakapit ako sa braso ni nanay. Tay, tao po ba yun? Nanginginig kong tanong. Hindi tao yun, sagot ni tatay, halos pabulong. Muli, may kumatok. Pagbuksan niyo ako, mas malakas na, mas marahas. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pintuan. At doon ko nakita. Isang nilalang, payat na payat. Mahaba ang mainga kuko. At mapupulang mata na parang apoy. Ang balat niya'y kulubot at ngipin ay mahahaba at matutulis. Ang nakakatakot, nakangiti siya, nakangisi, na para bang nag-e-enjoy sa takot namin. Inay! Sigaw ni ate sabay takbo papalapit kay nanay. Diyos ko! Dasal ni nanay, halos mawalan ng boses. Huwag kayong gagalaw. Utos ni tatay, kahit nanginginig na rin siya. Ngunit hindi iyon nakinig. Umabante ang nilalang, umatungal ng halakhak. Gutom ako, dugo ninyo ang aking kailangan. Lumayo ka! Sigaw ni tatay sabay hablot ng bolo mula sa ilalim ng mesa. Nanlilisik ang mga mata ng aswang pero tila hindi ito umatras. Para bang nilalaro kami, ninanamnam ang takot bago kami lapain. Nagdilim ang ilaw, para bang sinadya ng tadhana. Tanging ilaw lang ng buwan mula sa siwang ng dingding ang pumapasok. Narinig ko ang maangayabag, mabilis. Narinig ko rin ang hampas ng bolo, sabay ungol ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang iyakan ni nanay at ate. Hinila ako ni tatay patungo sa isang sulok. Takbo! Anak! Takbo! Utos niya. Pero hindi ko magawang tumakbo. Nakita ko kung paanong sa bawat galaw ng aswang parang hindi tinatablan. Para siyang usok na may laman. Hanggang sa may marinig akong boses mula sa labas. Si Aling Nena, ang matandang albularyo sa baryo. Umalis ka, maligno. Sa ngalan ng may kapal, lumayas ka. Biglang sumabog ang alingaw-ngaw ng tila pagsirit ng hangin. Napaatras ang aswang, nagngangalit ang muka, bago tuluyang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Pagkalipas ng lahat, nanginginig pa rin kami sa takot. Si tatay, pawisan, hawak ang bolo na puno ng dugo. Hindi malinaw kung sa aswang o sa sarili niyang kamay. Bantayan niyo ang bahay, hindi pa ito tapos. Babala ni Aling Nena bago siya umalis. At mula noon, hindi na kami naging katulad ng dati. Kahit ang simpleng pagtawag sa hapagkainan ay may halong kaba dahil baka sa susunod na pagbukas ng pinto, hindi na kami makaligtas. Kaya ko ito isinulat, hindi para takutin ka,
kundi para ipaalala sa'yo na totoo ang MJ Akwento sa baryo. Totoo ang MGA Halimaw na pinaniniwalaan natin. At kapag sila'y kumatok sa iyong pintuan, siguraduhin mong hindi ka papayag na makapasok sila. Magandang gabi po mga kadilim, at sa lahat ng ating mga tagapakinig na muling nagbalik sa piling ng dilim ngayong gabi. Bago po tayo magsimula, nais ko po munang magpasalamat sa inyo sa walang sawang pakikinig at pagsama sa ating gabi-gabing kwentuhan. Kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, iniimbitahan kitang sumama, makinig at magpakalunod sa mga kwento ng kilabot at hiwaga. At kung gusto mo rin ng shoutout, i-comment mo lang ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula para mas lalo kitang makasama sa dilim ng ating mga kwento. Magandang gabi po, Kuya Jovi. Ako po ay isa sa mga tagapakinig at tagapanood ng Ulap Noir. Matagal ko na pong tinatago ang kwentong ito. Ngunit ngayong gabi, gusto ko na po itong ibahagi. Hindi ito basta-basta kwento lang na narinig ko. Ito po ay kwento ng aking ama, isang karanasan na halos ikinasira ng kanyang isip noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero siguro ito na ang pinakaangkop na paraan. Isang liham mula sa anak na sumalo ng kwento ng kanyang ama. Isang kwento ng mga nilalang na mas mabangis pa sa mga sundalong mananakop. Mga aswang na ginamit ang dilim ng digmaan para magpakabusog. Lumaki po ako sa Capiz at mula pagkabata ay naririnig ko na ang mga alamat tungkol sa aswang. Pero lagi lang itong tila kwento para takutin ang mga bata. Ngunit isang gabi, habang kami ng aking ama ay magkasamang nagbabantay ng siga sa may bakuran, bigla siyang napatahimik. Tinitigan niya ang apoy at may malalim na buntong hininga. "Anak," sabi niya, "may kwento ako sa iyo. Pero huwag mong ikukwento sa iba kung hindi ka pa handa. Kasi ang kwento ko, hindi lang basta kwento. Isa itong alaala at doon niya ikinuwento sa akin ang nangyari noong siya ay binatilyo taong 1943. Sa kanilang baryo noon, 2 uri ng takot ang bumabalot. Una, ang mga Hapones na araw-araw ay nangaagaw ng pagkain, nananakit ng mga tao at walang awang pumapatay kapag may hinala silang gerilya. Pangalawa, ang mga gabi. Sabi ng ama ko, mas mabigat ang dilim noon. Parang bawat huni ng kuliglig ay may kasamang bulong at bawat tahol ng aso ay may kahulugang masama. Simula raw nang dumating ang mga Hapones, unti-unting naglaho ang mga bata sa baryo. Una, sinisi ng lahat ang mga sundalo. Pero nang matagpuan ng ilang bangkay, walang lamang-lamang loob, tuyot ang katawan at nakatiwangwang sa palayan. Alam ng matatanda kung sino ang tunay na may gawa. Mga aswang, bulong ng kanyang ina na lola ko. At ginagamit nila ang kaguluhan para makakilos ng walang pumipigil. Isang gabi, may curfew. Ang sino mang lumabas ay babarilin, ngunit napilitan ng tatay ko na maghanap ng tubig para sa kanyang nanay na nilalagnat. Tahimik siyang lumabas, bitbit ang timba at nagtungo sa poso. Doon niya nasilayan ang hindi niya makakalimutan. May isa sa mga sundalong Hapones, yung laging nananakit sa mga lalaki sa baryo, nakatalikod. Sa una, akala niya ay umiihi lang, pero napansin niya
Humahaba ang leeg nito, bumubuka ang likod, at mula roon ay lumabas ang malalapad na pakpak. Ang mukha nito ay hindi na tao, kundi malapaniki, at ang dilay mahaba at humahaplos sa hangin. Nanigas siya sa takot, ngunit bago siya umalis, nakarinig siya ng iyak. Iyak ng isang sanggol. Nang lumingon siya, nakita niya ang sundalo. Ngayon ay halimaw na. Hawak ang isang balot na parang kumikislot. At bago pa siya makatakbo, kinagat ng nilalang ang ulo ng sanggol at nilapa ito. Umuwi siyang nanginginig at hindi nakapagsalita ng ilang araw. Nang magsimulang maglaho ang mga bihag na Hapones mismo, yung mga sundalong inaaresto ng kanilang sariling kasamahan, napansin ng mga tao ang isang kakaibang bagay. May mga sundalong Hapones na hindi na muling bumabalik mula sa gubat. Ayon sa mga gerilya, hindi bala ang tumapos sa kanila. Para raw silang winasak ng mga hayop, tinadtad ng mga kuko, at kinain ng buhay. Nagpulong ang matatanda ng baryo. Ang mga aswang, hindi lang tao rito, wika ng isa. May mga Hapon na rin silang kasama, hindi lahat ng sundalo, tao. Dumating ang pinakamasamang gabi noong 1944. Nagsindi ang mga tao ng kandila at naglatag ng bawang sa mga pintuan. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, yumanig ang lupa sa lakas ng pagaspas ng mga pakpak. Ayon kay tatay, nakita niya mismo mga sundalong Hapones na nagbagong anyo. Naglalakihan ang mga pakpak, humahaba ang mga kuko, at kumakain ng laman ng kanilang kapwa. Mga kapitbahay na matagal nang pinaghihinalaang kakaiba, ngayon ay nakangising halimaw na, dahan-dahang lumalapit sa mga kubo. Ang hangin ay puno ng sigaw, iyak, at malakas na paggaspas. Sabi ng tatay ko, walang mas nakakatakot kaysa makita ang kapitbahay mo na kahapon lang ay kausap mo tungkol sa palay. Ngayon ay dumidila ng dugo sa harap mo. Nakatakas ang tatay ko at ilang kabataan papunta sa gubat. Doon nila narinig ang malalayong iyak mula sa baryo. Hindi sila bumalik hanggang mag-umaga. At nang bumalik sila, wasak na wasak ang lugar. Ang ilang kubo ay sinunog. Ang iba'y puno ng dugo. Marami ang nawawala. At ang natira na lang ay mga bakas ng kuko at ngipin sa mga dingding. Mula noon, hindi na sila nakaramdam ng kapanatagan. Ang mga sundalong Hapones na natira ay tila walang alam o sadyang nanahimik. At ang mga aswang, para bang naglaho sa hangin, naghihintay ng bagong dilim. Kuya Jovi, ito ang lihim ng aking ama na ako na ngayon ang nagdadala. Palagi niyang sinasabi, huwag mong isipin na digmaan lang ang pumatay sa marami noon, sapagkat sa ilalim ng takot ng tao, may mas mababangis na halimaw na nakinabang sa gutom, sa dugo, at sa dilim ng panahon. Hanggang sa huling araw niya, lagi siyang nanginginig kapag naririnig ang pakpak ng malalaking paniki. At bago siya namatay, bumulong siya sa akin. Anak, hindi lahat ng kaaway, tao. Kaya ngayong gabi, ibinabahagi ko ito sa inyo. Isang liham ng kadiliman mula sa aking ama na saksi sa mga nilalang na sumabay sa pananakop ng mga Hapon. Maraming salamat Kuya Jovi at sana'y maibahagi mo ito sa iba. Isang anak ng saksi. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi.
sa ilalim ng ulap.